Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng isang liblib na kagubatan, maririnig ang mahina at nakakaawang iyak ng isang sanggol. Karaniwang iniisip ng sino mang makarinig na may iniwang bata o may nawawalang sanggol na kailangan ng tulong. Ngunit sa kwento ng mga matatanda, iyon ang pinakadelikadong bitag, sapagkat hindi totoong sanggol ang iyan, kundi isang nilalang na tinatawag na tiyanak. Ayon sa alamat, ang tiyanak ay kaluluwa ng mga batang namatay bago mabanyagan, o mga batang pinatay at iniwan ng kanilang magulang. Dahil sa galit, lungkot, at kawalan ng katahimikan, sila'y nagiging halimaw na bumabalik sa mundo upang maghayganti sa mga tao. Sa una, mukha itong inosenteng sanggol, maliit, may malalaking mata, at mahina ang iyak. Ngunit kapag may taong lumapit upang siya'y damputin, bigla itong magbabagong anyo, nagiging maliit na halimaw na may matatalim na ngipin, pulang mata, at matutulis na kuko. Mabilis itong aatakihin ang biktima, kakagatin, at minsan ay magdadala sa kanila sa kagubatan para mawala at hindi na makabalik. Sabi ng matatanda, upang maligtas mula sa tiyanak, kailangan mong baligtarin ang iyong damit o isuot ito ng pabaliktad. Pinaniniwalaan na nalilito ang tiyanak kapag nakakita ng taong kakaiba ang ayos, kaya hindi nito masusundan. May nagsasabi rin na kapag narinig mo ang iyak, huwag lalapit, bagkus magdasal at magpatuloy sa iyong lakad. Ang kwento ng tiyanak ay nagsisilbing babala, huwag maging pabaya, lalo na sa mga lugar na delikado, at huwag basta magtiwala sa nakikita o naririnig, sapagkat maaaring may masamang nilalang na nagkukubli sa likod ng inosenteng anyo. At kung marinig mo ang iyak ng sanggol sa gitna ng dilim, mag-isip muna bago lumapit. Baka hindi lahat ng iyak ay nangangailangan ng tulong, minsan, ito'y paanyaya ng kamatayan. Ito ang kwento ng tiyanak, isa sa mga pinakakinatatakutang nilalang sa alamat ng Pilipinas. Kaya tandaan, sa kagubatan, hindi lahat ng sanggol ay inosente. Magdasal ka, baka tiyanak na ang kaharap mo.